Now back to T3 dito sa TV5. Sa La Union, isang kagawad daw ng barangay na mas violente pa kaysa sa mga alaga niyang panabong na manok. Hindi hinataw na ng kagawad ng 2x2. Hoy! Panoorin. Ito Puro sir ng kaya nga, sabi ko sa kanila, babalik ako. Ito ang aktual na komprontasyon ng kagawad at ng menor de edad na nagreklamo sa kanya. Nagsumbong sa amin ang magpinsang Maximo Bukat at alias Robert ng Bacnotan, La Union. Bumili raw sa kanila ng patuka sa manok si kagawad Romy Nerves. Nang tanungin nila kung anong klaseng feeds ang bibilhin, bigla na lang daw nagalit ang kagawad. Siyempre, tinanong ko kasi brands lang yung sinabi. Para saan yun, sir? Ka ba? Sabi niyo sa akin, sir. Nagulat ako, sir. Huwag ganyan ang salita mo, sir. Tinatanong ko lang naman kung ano yung bibilin mo. Umalis ang kagawad at nang bumalik, may kasama na ito para re-resbaka ng mga binatinyong tendero. Pinagpapalo ng 2x2 sina Robert at Maximo. Pagbalik niya, may kasama na siyang apat na, bali 3, 4 na sila. Yun, pagbaba nila, pinagkakampas na kami ng 2x2. Nalaman ng T3 na may ilang serye pa ng pananakit si kagawad Nebres. Siya rin daw ang promotor ng mga Karay Cruz sa barangay. Mayabang yun, sir. Siyang gumagawa ng kon dyan sa Caracross sa palengke. Bubuo ng kara. Sabi ng mga pulis. Nagreklamo sina Robert at Maximo sa pulis na si PO1 Rodel Likudan ng Buknotan Police Station. Ang siste, pinapunta na lang sila ng barangay para doon na lang daw maghain ng reklamo para magkaalaman na isang komprontasyon ang naganap sa barangay hall. Ito Puro sir ng kaya nga, sabi ko sa kanila, babalik ako. At bandang huli, umamin din ang kagawad sa kanyang pagkabalasubas. Para sa akin, talaga amin ito nga talagang nakamala ako. Pero sila, hindi naman nakaanin na sila nakamala sila. Si Kapitan, nabibi, walang masabi kung anong parusa ang dapat ipato laban sa panumbadong kagawad. Kung gusto lang magsampa ng kaso, gawin namin lahat dito, pero in the square, wala kaming kinikilingan. Kung kailangan na magsapor si Pamsya, kung ano naman ang paso sa kanya, ganun talaga. Alangan naman na konsintihin namin kung mali ang ginawa. Okay, ayaw makipag-usap ni Kagawad. Pero bago niya, napansin niyo si Pinoy, parang nandun ata. Oo. Hindi, si Kuan yata yun. Bodyguard ni Chairman. Bodyguard ni Chairman. Kahawig lang. Kahawig. Anong gagawin naman ni Pinoy sa barangay hall? Nabigla nga ako ng tingin ko. Nakadilaw pa. Oo nga. Yun daw yung sabi ng SP natin, yun ang lagi suot ng mamang yun, nakadilaw lagi. Ba, ano ibig sabihin nun? Para kamukha siya ni Pinoy. Oo, yun. Pag dumadaro sa palengke, sasabihin, Mr. President, tuwang-tuwa raw yung tao. Nananadya yun Okay ka muna. Well, anyway, si Kagawad, ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Si Chairman. Si Chairman. Chairman Virgilio Antolin. Antolin. Sige. Chairman, magandang gabi po, Chairman. Chairman, sir. Ano yun si ano? Si Chairman. Baka pinipindot ni Chairman. Chairman? Wala na si Chairman. Chairman Antolin? Wala si Chairman Antolin din. Ay, nako. Natakot na PO1. siguro. Ayan. Ayan. Sino si P1? Yung investigador, sabi, pumunta ka sa barangay. Yun, yan. P1, magandang hapon. Yan. Ano dyan? Ayan yan si Chairman. Natignan mo na. Chairman, magandang gabi po, Chairman. Magandang gabi po rin, sir. Po. Chairman, ano pumasok sa kokote nito si Kagawad Romy Nebres at pinagpapalo niya yung 2 minor de edad na wala namang kasalanan sa kanya, hindi niya nagustuhan yung sagot, yung tanong sa kanya. Hindi naman siya binastos. Yung nga, sir, nagtataka ko, sir, kung bakit nagawa niya yun, Okay. Pwede ba natin sampahan ito ng kasong administratibo, Chairman? Administrative case para naman madala ito. Marami na palang kaso sa PNP ng pananakit din at saka pasimuno daw ito ng mga pasugalan dyan sa inyong lugar, yung Karay Cruz, Chairman, sir. Sir, hindi namin kinikonsideran kung sampan na lang kaso, harapin niya, sir, kasi wala namang probable cause yung ginawa niya,
Yun nga po, yun nga po. So ano po yung sinabi niya, Chairman, nung maimbestigan nyo kanina? Hindi ko masyado naintindihan yung ibang mga pag-uusap nyo doon dahil medyo malabo. Ano yung naging resulta po, yung the end nung conversation nyo ni Kagawad? Umamin po siya? Sir? Anong kinahinatnan? Ano yun? Thank you. Anong pong kinahinatnan nung inyong pag-uusap ni Kagawad, Chairman, sir? Nung pinag-usap namin, sir, nung isang araw, decidido po yung mga complainant na magsampa ng kaso. Kaya, bukas po, ng umaga, public ulit sila dito sa barangay. Kinuntin na namin yung lupon. Kung hindi pa sila magkakasundo, sir, makakuha na ng certification of file action yung kan. Mga Sige po. complainant. Sige po. Salamat po, Chairman. Maraming salamat din po. Okay. Anyway, mangyari na nito mga to. Tulungan natin na makapagsampa na ng kaso Women's and Children's Desk. Tama. Yung Minor ba yun? pananakit. Minor? Physical injury. Minor eh. Sus Mariose. Pwede, tutulungan yan. Nako. Okay, at ako yung humahanga naman kay Chairman, hindi niya kinukonsinti yung kanyang Kagawad. Yan ang chairman. Yan ang tunay ng barangay Chairman. Samantala, panawagan po. Si Grace Balatocan, 3 taong gulang, ay huling nakita sa BDO Monumento Branch sa MacArthur Highway, corner Calle 1, Caloocan City. Ang suot ay puting t-shirt at naka-short pants. Sa makakakita, pakitawagan po ang aming hotline, 0918-983-8383. Salamat po. Wanted, Neil Mangubat Utad, alias Jojo. Ang kaso, kidnapping with ransom and serious illegal detention. Ang reward, ₱250,000. Susunod na isang opisyal ang kumpanya na ng molestya ng aplikante sa pool ng aming kamera. Kung meron kayong reklamo o personal na karanasan sa maling pamamalakad ng mga otoridad o ahensya ng gobyerno, ilabas sa mga cellphone at kumuha ng litrato o video. Ipadala sa aming email, t3kapatidsagutkita@gmail.com o tumawag sa aming hotline numbers 355-5702 o 0918-983-T3T3. Tandaan, ang aming aksyon ay nakantabay sa inyong sumbong. Sumbungan ng bayan ang